Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa pagbagsak ni Bitcoin. Kung saan ang sabi dito ay Bitcoin drops to $58,000. Here's what caused the crypto market crash today. Kaya yan, atin pong pag-uusapan kung ano yung naging sanhi or dahilan kung bakit ang buong crypto market ay bumagsak ngayon. Kaya ayan, kung saan ay si Bitcoin ay bumagsak po kasi sa presyong $58,000. At dahil dito ay marami po siyang mga hinatak na mga ibang mga crypto asset sa kanyang naranasang pagbagsak. Sa mga hindi po nakakaalam ay itong si Bitcoin po kasi ang parang nagdidikta sa kabuuang galaw ng buong crypto market. Kung pag umaangat po siya ay umaangat ang buong crypto market. Kung pag siya ay nakakaranas naman ng pagbagsak ay nagagawa po niyang hatakin ang buong crypto market na bumagsak na rin ang mga ito. Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito, kung ano nga bang dahilan kung bakit siya nakaranas ng pagbagsak. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan po mga ka-crypto, sa ating pagpapatuloy ay ang sabi po rito ay Bitcoin in the wider crypto market suddenly drop as long positions spike to a level not seen since the June 28 crash. Ayan. Yung buong crypto market, yan, si Bitcoin at ang buong crypto market ay nakaranas po ng matinding pagbagsak. Yan, check na lamang po ninyo yung aking technical analysis kay Bitcoin. At dyan po ay kitang-kita natin yung naranasang pagbagsak ni Bitcoin. At ayan, ito raw po ay may pagkakatulad or higit pa sa naranasan ni Bitcoin na pagbagsak nitong nakalipas po na June 28. The largest cryptocurrency, Bitcoin, crashed over 7% in a few hours on Tuesday, with the asset falling briefly to $58,000. This spiked a wider market capitulation as altcoins bleed significantly. Kaya yan, nung Tuesday po, naganap ang pagbagsak nitong si Bitcoin sa loob at naganap lamang po yan sa ilang oras. 7% po yung kanyang naranasang pagbagsak kung saan ay umabot po siya sa presyong $58,000. Kaya yan, nagdulot po yan ng malawak na market capitulation kung saan ay naapektuhan ang buong mga altcoins. Yan, nagdugo na rin or nakaranas na rin ng pagbagsak ang majority ng mga altcoins. Long traders got greedy. Yan po yung dahilan kung bakit bumagsak itong si Bitcoin. Naging greedy daw po or gahaman ang mga long traders. A similar greed trend was also seen on July 28 when long traders got greedy amidst a flourishing Bitcoin price. The saturated market caused by the large long positions saw Bitcoin drop to $58,000. Kaya yan, nangyari na rin po ito nitong nakalipas po na mga July 28 kung saan ay yung mga long traders ay naging greedy po or gahaman. Yan po ay nangyari nung ang presyo ni Bitcoin ay lumalago or ito ay umaangat. Kaya ayan, nagdulot po ito ng saturation sa market at ayan, dulot po yan ng malaking mga naka-long positions. At ito ay bumagsak. Yan, si Bitcoin ay dahil diyan ay si Bitcoin ay bumagsak sa presyong $58,000. Yan na rin. Kaya dump, wreck, bulls. Ayan, may mga nag-dump. Kaya yung parang naapektuhan po sa dump na ito ay yung mga naka-bulls. Lalong-lalo na po yung mga nag-futures trading dyan na naka-long positions. Ayan, sa spot po, kapag sa spot trading positions, sa spot trading lamang po kayo, ay syempre safe po tayo dyan. Hindi po tayo maliliquidate. Yung mga maliliquidate lamang po rito ay yung mga nag-futures trading.
Yan, yung mga nakalong, ayan po yung mga nakabuy. Yung mga naka-short, ayan naman po yung mga naka-sell. Kaya yan, sabi rito, Ethereum bulls were the most wrecked as over $93 million worth of long positions have been wiped out of the market in the past 24 hours. About $9.6 million in late shorts were also liquidated as ETH slightly recovered to $2,476. Ayan, yung may pinakamalaki daw po na may natalo rito ay yung mga nakalong dito kay Ethereum. Ayan. Higit $93 million po yung natalo sa kanila. Kaya kawawa naman po sila. Bitcoin traders also experienced substantial liquidation as $96.56 million in positions were wiped out of the market. $85.42 million were long while $11.13 million were shorts. Kaya yan naman po, pagdating kay Bitcoin ay umaabot naman po sa $96.56 million ang mga natalo rito. Yan, dulot po ng naging naranasang pagbagsak na ito ni Bitcoin or yung market crash na ito. Other assets also saw liquidation spikes as altcoin bleeds terribly. Solana, Pepe, and XRP traders lost $12.12 million, $4.3 million, and $3.15 million respectively. Yan naman po yung ibang mga altcoins natin dito na naapektuhan na rin sa market crash na ito. Kay Solana ay yung mga natalo po rito ay umaabot po ng $12.12 million. Kay Pepe ay $4.3 million at kay XRP ay $3.15 million. Kaya yan yung mga natalo rito. Yan po yung risk sa mga nag-futures trading dyan. Pero pag nag-spot trading po tayo, ay syempre safe po tayo sa mga liquidations na yan. Syempre bumaba lamang yung halaga ng mga ito. Kaya ayan, pero kung pag i-hold pa rin natin yan, hindi pa tayo natatalo dyan. Kaya yan po yung advantage natin bilang mga spot traders sa mga nag-futures trading. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.